po ay magsisimula na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Galatians chapter 1, verses 6 to 9. At hayaan niyo pong basahin ko po sa Tagalog. Galatians chapter 1, verses 6 to 9. Nagtataka ako kung bakit ang dali niyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo ay wala namang ibang magandang balita, kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Verse 9, sinabi na namin ito sa inyo at inuulit nga ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sinumang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. So, ang title po ng ating sermon this morning, No Other Gospel, Standing on Scripture Alone. Walang ibang ebanghelyo, tumindig sa salita ng Diyos lamang. Tayo po ay panandaliang manalangin. Panginoong Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa inyong mayamang salita, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na sa aming pagsisimula, buksan niyo aming mga puso at isipan, pagkalooban niyo kami ng kalakasan, katalinuhan, Lord, upang aming tunay at lubos na maunawaan ang iyong salita. Kung strength sa sarili naming kakayahan, kakalakasan, wala kaming magagawa, Panginoon. Wala kaming kayang intindihin. Dahil kung sa pamamagitan naming lakas, kami gagawa, wala kaming magagawa kundi kasalanan lamang. Kaya pagkalooban niyo kami ng inyong grasya, kumilos nawa ang banal na Espiritu sa aming mga puso at isipan na kami tunay na makarinig at makaunawa. Lamang ho ang maitaas sa aming gawain at sa pagpapahayag ng inyong salita, o aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Palang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa isang pagkakataong pinagkaloob niya upang mag-aral po ng kanyang mayaman at hindi nagbabagong salita. Sa panahon kung saan ang dami-dami po nating naririnig sa TV, sa social media, at kung saan-saan mga kilalang mga artista, mga kilalang tao, marami silang sinasabi. At nakakalungkot, ang daming mga tao ang mabilis na maniwala sa mga sinasabi kahit na siya ay hindi tugma sa salita ng Diyos. Nawa po, sa umagang ito ay pagkalooban tayo ng tenga na mayroong kagustuhan na makinig sa salita ng Diyos. Pagkalooban tayo ng isip na mayroong pagpapakumbaba na talagang intindihin yung salita ng Diyos. Mayroon tayong puso na handang umintindi at kung ano man yung mga dati nating gawin, paniniwala na hindi tugma sa salita ng Diyos, nawa ipagkalooban tayo ng Panginoon ng kagustuhang iwaksi na yung mga tanaw, yung mga paniniwala na pinaniniwalaan natin dati. At tayo ay ibaling sa katotohanan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ang aklat po ng Galatians ay isinulat ni Apostol Pablo, si Apostle Paul, para sa mga iglesia sa Galacia. So hindi lang po isang iglesia yung sinulatan niya. Okay? So, mga iglesia sa Galatians. So, medyo marami po. So, ito po ay natatayang bandang around AD 40 to 50. So, ganung
panahon po na isulat yung libro o yung liham sa mga taga-Galacia. O sa isang lugar, sa rehiyon, sa Asia Minor, o yung tinatawag ngayong Turkey. So, narinig na po natin yung bansang Turkey. So, ang layunin po ni Pablo ay upang tugunan ang isang seryosong problema. So, kaya po niya isinulat ito, yung liham na ito, doon sa mga kapatiran sa Galacia, ay para po tugunan ang isang problema. Merong isang problema. Ang mga mananampalataya po ay nililigaw ng mga tinatawag na Judaizers. Mga Judaizers, ito po yung mga taong nagtuturo na para maligtas ka, kailangan mong sundin ang lumang batas ni Moises. At kailangan mong magpatuli. Okay? Ito yung kanilang sinasabi. Sabi nila, ang pananampalataya kay Kristo ay hindi sapat. So, hindi daw sapat yung pananampalataya kay Kristo. Kailangan yung magdagdag ng pagsunod sa mga batas ni Moises at pagtutuli. Okay? So, yun po yung seryosong problema na kinakaharap ng mga tao sa Galacia. At yun yung ina-address ni Paul doon sa kanyang liham. Yung mga Judaizers na nagpapalaganap ng maling katuruan. Hindi ba sounds familiar na sa panahon natin may mga ganun din? Mga tao na nagpapalaganap ng mga maling katuruan na hindi sapat ang gospel. Hindi sapat ang pananampalataya kay Kristo. Kailangan yung magdagdag ng mabuting gawa. Kailangan yung magdagdag ng pagsunod sa mga utos ng Diyos. Hindi na po bago yung issue sa panahon nila Apostol. Sa panahon po natin ngayon, maraming simbahan ang kumakaharap sa ganitong problema. Kaya po sinulat ni Apostol Pablo ang sulat na ito upang ipagtanggol ang tunay na ebanghelyo, upang depensahan ang true gospel, na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang ng Diyos. Okay? Ang kaligtasan ay sa biyaya lamang po ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, faith, pananampalataya kay Kristo ayon sa salita ng Diyos. Okay, dapat po maging malinaw po sa atin yan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ayon sa salita ng Diyos sa Biblia. Balik na po tayo, konting history. Sino po ba dito mahilig sa history? Nung nag-aaral nung high school or nung college or nung elementary. Konting history po tayo. Yung Reformation history. Ano po ba yung reformasyon? Ano po ba yung nangyari noong panahon ng reformasyon? Para po magbalik tanaw sa panahon ng reformasyon, kung bakit po nasilang yung Protestantism o yung pagiging protestante. Higit 500 pa po ang nakakalipas, may isang monghe sa Germany na nagngangalang Martin Luther. So yun po yung pangalan ng isa sa mga ginamit ng Panginoon para po sa Reformation, si Martin Luther. Siya ay isang pari ng simbahang Katolika. Simbahan po siya sa Catholic Church. At araw-araw po, ginagawa niya ang lahat ng ritual. Pinipilit niya makasunod. Ginagawa niya lahat ng ritual, pananalangin, at mabubuting gawa. Pero po sa puso niya, mayroong tanong na hindi siya mapanatag, di bumabagabag sa kanyang puso. Meron siyang tanong na hindi masagot-sagot. Ano po yung tanong na yun? Paano ako magiging matuwid sa harapan ng Diyos? So yung tanong niya, how can I be righteous before a holy God? Paano ako magiging matuwid sa harapan ng Diyos? Yun po yung tanong na paulit-ulit, nangungulit doon sa kanyang puso at ayaw siyang patahimikin.
Isang araw po, habang siya po ay nagbabasa ng kanyang Biblia, napunta po siya sa aklat ng Roma. At doon po tumama sa kanya isang talata sa Romans chapter 1, verse 17. Roma, kabanatang 1, versikulo 17 or 17. Sabi po doon, the just shall live by faith. Ang matuwid ay mamumuhay sa pananampalataya. Okay? The just shall live by faith. Ang itinuturing na Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So, sa pananampalataya lang, sa faith lamang mamumuhay ang isang matuwid. So, yun, talagang para siyang tinarget sa kanyang puso. So, nung nabasa niya yung talatang ito sa Romans 1:17. At noong Oktubre, October 31, kaya po October pinagdiriwang yung Reformation Month. Noong October 31, 1517, ipinako ni Luther sa pinto ng simbahan sa Wittenberg ang kanyang 95 theses. So ito po ay mga pahayag. Yung 95 theses, ito po ay pinagsama-samang mga tanong at sagot ni Martin Luther. Di ba dati siyang Katoliko? So ang dami niyang tanong at ang dami niyang sagot na nakita sa Biblia. Okay? At yung mga tanong na yon ay ipinako niya doon sa pintuan ng simbahang Katolika nung panahon niya. Ito ay mga pahayag laban sa maling turo ng simbahan tungkol sa pagbibenta ng indulhensya or indulgences. Ano ba yung indulhensya? Ito ay pagbibigay ng pera para mapagaan o mapawalang sala ang kasalanan sa purgatorio. So yun po yung paniniwala ng mga Katoliko. Na para mapagaan yung kasalanan mo, kailangan mong maglabas. Kailangan mong magpadulas. Usong-uso po nung panahon na yun. At ginawa na rin pong commercialized ng simbahan ito, kaya nakakalikom sila ng pondo, malaking pera. Okay? Isipin nyo, gusto mong maligtas. So, bentang to. Ano pa? Nilalabanan niya na ang kaligtasan ay po sa pamamagitan ng gawa. So, ito pa po isang maling katuruan na nilalabanan ni Martin Luther. Di po ba sounds familiar? Ito rin yung nilalabanan ni Apostol Pablo. Yung kaligtasan, kailangang dagdagan ng pagsunod sa batas at pagtutuli. Dito sa panahon ni Martin Luther, 500 years ago, yung pananampalataya mo, kailangan mo dagdagan ng mabubuting gawa. Hanggang sa panahon natin ngayon, maraming naniniwala po. So hindi alam ni Martin Luther na ang kanyang ginawa ay magiging simula ng isang apoy na magbabago sa buong Kristyanismo. At ito po yung tinatawag nating Protestant Reformation. Okay? Reforma. So makalipas po ang ilang taon, tinawag siya ng mga pinuno ng simbahan sa Diet of Worms. So yun po yung pangalan ng simbahan. Okay? Nakasama yung mga pinuno at maging yung emperador. So pinatawag si Martin Luther. So pilit siyang kinukulit na bawiin yung mga tanong, yung mga kasagutan na ipinako niya doon sa simbahan. Pinipilit siyang talikuran yung mga yon. Isang monghe laban sa simbahan. Gusto nyo, nag-iisa lang siya noon. Isang monghe laban sa simbahan, isang tao laban sa imperyo. Ngunit ito ang kanyang sagot. Napakaganda po ng sagot ni Martin Luther. At isa po to sa pinakatanyag na deklarasyon niya sa kaysaysayan. Sabi niya, unahin ko sa English, unless I am convinced by Scripture, for my conscience is captive to the Word of God, I cannot and will not go against my conscience. For it is neither safe nor right.
Here I stand, I can do no other, so help me God. Hayaan niyo pong basahin ko sa Tagalog. Maliban na ako'y mapatunayang mali sa pamamagitan ng kasulatan, sapagkat ang aking budhi ay bihag ng salita ng Diyos. Hindi ako maaaring sumuway sa aking budhi, sapagkat delikado ito sa kaligtasan. Narito ako, hindi ako makakilos sa iba. So help me God. Tulungan nawa ako ng Panginoon. So yun yung naging sagot niya doon sa mga nangungulit sa kanya na talikuran yung mga pananiwala niya na nalaman sa Biblia. At doon po pinanganak muli ang panawagan ni Apostol Pablo sa mga Galasya. Sola Scriptura. So sa salita lamang ng Diyos, the Word of God alone. Ang tema po ng ating pag-aaral ngayong umagang ito, so the true gospel is founded on Scripture alone, not on tradition, not emotion, or works. Ang tunay na ebanghelyo ay nakabatay sa kasulatan lamang. Okay? Hindi sa tradisyon, hindi sa damdamin, at hindi rin po sa ating mga mabubuting gawa. Scripture alone. Meron po tayong 3 puntos na titignan sa umagang ito sa ating mga verses na binasa kanina. 3 puntos lang po. Una, the desertion from the true gospel or ang pagtalikod sa tunay na ebanghelyo. Makita po natin yan sa verse 6. The desertion from the true gospel. Pagtalikod sa tunay na ebanghelyo. Pangalawa, the distortion of the gospel. Ang pagbaluktot sa ebanghelyo. Makita po natin sa verse 7. The distortion of the gospel or ang pagbaluktot ng ebanghelyo. At pangatlo, the damnation of false gospels. So, the damnation of false gospels or ang kaparusahan ng mga maling ebanghelyo. Makita po natin yan sa verses 8 and 9. The damnation of false gospels, kaparusahan ng mga maling ebanghelyo. So doon po tayo sa unang puntos na makikita natin sa verse 6. So the desertion from true gospel, pagtalikod sa tunay na ebanghelyo. Sabi niya sa verse 6, nagtataka ako kung bakit kay dali niyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling sa ibang magandang balita. So ang Greek word po na titignan natin dito is yung word na tumalikod. Okay? Or sa English, deserting. Sabi niya sa English, I am astonished that you are so quickly deserting. Deserting, tumalikod. Ano ba yung Greek word nun? Pakinggan nyo na lang po. Metatitesde. Metatitesde. Ano ang ibig sabihin nun? To transfer allegiance, to defect. Meaning, iniiwanan nila, okay, tumalikod. Pag tumalikod ka, for example, nakaharap na dyan. Iniwanan nila ang Diyos mismo. Hindi lang doktrina yung kanilang iniwanan, hindi lang yung mga katuruan. Dahil yung mga katuruan na ito ay nakabase sa Diyos. At yung tinatalikuran nila ay ang Diyos mismo, hindi ang doktrina lang. So, itinayo po ni Pablo ang iglesia sa Galacia sa kanyang mga misyonarong paglalakbay na makikita natin sa Acts chapter 13 to 14. So, pagkatapos kung umalis ni Pablo, syempre, nagtayo siya, so kailangan niyang umalis para magtayo pa ng ibang mga simbahan at dumalaw sa ibang mga mananampalataya. So, nung umalis po si Pablo, may mga grupong tinatawag na Judaizers. Yun yung kaninang sinabi natin. Mga Judaizers na pumasok sa mga iglesia. So, nagtuturo na kailangan nilang sundin ng mga hintil ang batas ni Moses. Lalo na ang pagtutuli.
upang ganap na tanggapin. Makita po natin yan sa Acts chapter 15, verse 1, at sa Galatians chapter 2, verse 4. Nung po kasi unang tipan po, para po magkaroon ng kaligtasan yung mga tao nung unang tipan, kailangan nilang sumunod. Yun sa mga tao sa unang tipan. Pero nung ito po, yung mga tao dito, ay mga hintil na po, hindi na po sila sakop ng batas. Okay? Ngayon po, ang kaligtasan po dito ay grasya lamang, sa biyaya lamang, sa pananampalataya lamang sa Panginoon. Okay? Biyaya lamang. Kaya yung mga Judaizers, pinipilit nila na para maligtas ka, kailangan mong sundin yung batas nung unang tipan at magpatuli. Na applicable lang doon sa mga tao sa mga unang tipan. Hindi na applicable doon sa mga tao ngayon. Hindi na yun applicable sa mga tao kasama tayo. Pero yun po yung kinakalat ng mga Judaizers. Sabi ng mga Judaizers, maganda ang pananampalataya kay Kristo, ngunit hindi sapat. Kailangan mo rin sundin ang mga batas upang maligtas. Tandaan po natin, ang paglilingkod nila, hindi lamang po simpleng pagkakamali sa turo, kundi ito po ay pagtalikod sa Diyos na tumawag sa kanila sa biyaya. Pag po ganun yung naging gospel natin, pag ating dinagdagan yung ating gospel, yung tunay na gospel, ay para natin tinatalikuran ang Diyos, hindi lang ating doktrino. Tinatalikuran natin ang Diyos na tumawag sa atin sa biyaya. Para pong isang sundalo. Alam niyo yung sundalo? Pag may gera or nung time na yun, may mga hari, may mga sundalo. Para isang sundalong iniwan ang kanyang hari sa gitna ng digmaan. Ano mangyayari dun sa hari? Walang dedepensa sa kanya. So, ganun din po, para tayong mga soldier, mga sundalong tumalikod sa digmaan sa ating hari. Ang katapatan po sa Ebanghelyo ay katapatan sa hari ng Ebanghelyo. Yun po ay si Kristo mismo. Kaya nga kung iniiwanan natin ang tunay na gospel, ay tinatalikuran natin ang hari natin, si Kristo. Sa panahon po natin ngayon, maraming simbahan ang umaalis sa kasulatan at lumilipat po sa opinyon ng tao. Para bang mas matimbang ang Biblia, ang opinyon ng tao kaysa sa Biblia. Parang secondary na lang ang Biblia. Kung anong sabihin ng tao, mas sinusunod nila yon kaysa sa Biblia. Nakakalungkot. Kaya ang tanong po sa atin, ano po ang basihan ng ating pananampalataya? Ito ba ang Biblia? O ang mga popular na pananaw ng mundo? Mas pinakikinggan ba natin yung mga naririnig natin sa TV, sa social media, mga personalities, mga vlogger, mga kilalang tao sa ibang bansa, mga political leader? Kahit na yung mga sinasabi nila ay taliwas sa salita ng Diyos, mas matimbang ba yung mga opinion nila? May nakita tayo sa isang post sa social media, gawin mo to, gaganda buhay mo. Hindi naman yung sinasabi sa Biblia. Mas susundin ba natin yun? Or depende tayo sa salita ng Diyos? Pag may mga pinagdaraanan tayo, problema, mga challenges, kanina tayo unang lumalapit? Sa kapitbahay natin, ichichismis natin yung problema natin. Makikinig tayo dun sa mga payo nila na baluktot. Meron kayong problema ng asawa mo, magsasabi ka dun sa kapitbahay mo, asawa ko, ganto, 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 ganto rin. Naku, iwanan mo na. Pinagsama ng Diyos, walang makakapaghiwalay.
Yeah, ang salita ng Diyos. Amen po. Pangalawang point po, makikita natin sa verse 7, the distortion of the gospel or ang pagbaluktot ng ebanghelyo. Sabi po sa verse 7, ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Wala naman talagang ibang magandang balita. There's only one true gospel. Pinasa po natin ang Biblia, there's only one true gospel, and that's the gospel of Christ. Pero dito, sa verse 7, meron daw nagpapalaganap, mga nanggugulo, yung nga yung sinabi natin kanina, yung mga Judaizers. Okay? Ang gusto nila, dagdagan yung gospel. So, ang Greek word po na titignan natin dito ay yung salitang nanggugulo or yung distort. Distort. Binabago. Ang Greek word po na makita natin dito ay metastrepsai. Ang ibig sabihin po, to twist, baluktutin, to prevent, to reverse, baliktarin. So, ang problema po ng mga Judaizers ay hindi lamang po nila nire-reject si Kristo. Lang yung pag-reject nila kay Kristo. Kundi, nagdaragdag sila. Okay, nagdaragdag po sila. Hindi nila dinidinay ang Diyos. Ang gusto nila, dagdagan. So, kapag po may dagdag, ibig sabihin, hindi na yun yung tunay na ebanghelyo. Jesus plus good works, Jesus plus religion, Jesus plus emotion. So, hindi na po yun tunay na gospel. So, binabago nila yung tunay na gospel. Example po, isipin nyo po, may isang doktor, nagreseta, di ba pagka tayo nagpapacheck up at meron tayong sakit, may binibigay na reseta ang doktor. So, specific po. Very specific yung reseta na nilalagay na yun. Uminom ka ng paracetamol, 5 ml, every 4 hours. Walang lalagpas, walang kukulang. Kasi pag kulang, hindi maging epekto. Pag sobra naman, pwede kang maapektuhan yung organs mo, di ba? So, kailangan sakto. Ano mangyayari? Pag binigyan tayo ng reseta ng gamot ng doktor, tapos meron tayong sariling recipe sa bahay. So, dinagdag natin. Ano mangyayari? So, pag po dinagdagan natin yung sarili nating timpla, so yung gamot na siya dapat makakatulong sa atin, magiging lason. Pwedeng magkaroon ng maling epekto yung gamot. So, ganun din po. Pag dinagdagan natin yung gospel, hindi na po yung salita ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, sa paanong paraan pa po binabaluktot ang salita ng Diyos. Another example po, yung tinatawag nating prosperity gospel. Ano ba yung prosperity gospel? May mga simbahan po kayo na nagtuturo na ang pananampalataya po ay gagarantiyan ng kayamanan. Kapag naniwala kay Kristo, nanampalataya kay Kristo, ikaw ay yayaman, gaganda ang buhay mo, mawawala lahat ng problema mo. Yun po yung isa sa mga kalingan na ipinipreach ng mundo ngayon. Kung yun po ay totoo, tingnan po natin yung mga buhay ng mga apostol na mga nauna sa atin. Yung iba po doon, pinatay. Yung iba doon, binitin ng patiwarik, pinako, pinugutan ng ulo, pinaghiwa-hiwala yung mga katawan. Sabihin po natin na pag nanampalataya tayo, agad na buhay natin. Yung mga Kristiyano po sa mga komunistang bansa, sa China, sa North Korea, sa India, ano po ang ginagawa doon? Pag po pinapatay yung mga Kristiyano. Pag nakitaan ka ng Biblia, huhulihin ka, pahihirapan ka. Sa mga Muslim na bansa, pag may mga Kristiyano, pinupugutan ng ulo.
Kaya sabihin po natin na pag naging Kristiyano ka, gaganda buhay natin. Hindi po masamang maging maganda ang buhay. Kung ito po ay pagkakaloob sa atin ng Panginoon, blessing po iyon. Pero wag nawang maging yun yung pinaka-sentro ng ating pananampalataya kung bakit tayo magtitiwala sa Diyos. Kasi kung yun ay magiging sentro, mali po yung ating puso kung bakit tayo lalapit kay Kristo. Kaya po tayo lumalapit kay Kristo dahil siya ang Diyos lamang na magkakapagligtas sa atin dahil sa ating mga kasalanan. Hindi po yung mali yung magiging puso natin para lumapit sa Diyos. Masyado pong man-centered yung ganong gospel, yung prosperity gospel. Nakatuon sa kaligayahan ng tao. Nawawala po ang sentro kay Kristo. Ano pa po? Another example, moral relativism. Ibig sabihin po, nawawala na po ng moralidad. Na lahat ay, kung ano yung tingin kong tama, yun yung tama. Kahit na mali sa'yo, kung sa tingin ko, yun yung tama. Para sa akin, yun yung tama. Kung para sa akin, tamang patayin kita. Pag ginawa ko yun, para sa akin, tama pa rin yun. So, ganun po yung moral relativism. Wala nang moralidad. May mga simbahan po na binabago ang kanilang mga turo tungkol sa pag-aasawa, sexualidad, o pamilya upang umayon sa uso at gusto ng lipunan. Like for example, yung same-sex marriage, lalaki sa lalaki, babae sa babae, pagkakaroon ng partner na unbeliever. For example, ikaw, Kristiyano, mag-aasawa ka ng hindi Kristiyano, ito po ay labag sa salita ng ating Diyos. Sinabi ko sa Genesis, noong una pa lang, lalaki at babae. Kung gusto natin makita ang pundasyon ng marriage, bumalik po tayo sa Genesis. Sino lang ang ginawa ng Panginoon? Lalaki at babae, si Adan at si Eva. Anong sinabi sa Corinthians? Huwag kang makikipamatok sa hindi mananampalataya. So maraming mga simbahan, wala na sa kanila yun. Okay na. Kahit na mag-asawa ka ng kapwa mo lalaki, kapwa mo babae. Okay na kahit hindi pa kayo kasal, mamuhay na kayo sa isang tahanan. Maraming mga simbahan na nakakalungkot. Ganun na po bumaba yung kanilang. Tayo po ay ini-encourage po natin ang bawat isa. Bumalik po tayo sa salita ng Diyos. Alam niyo po, ang pagsunod sa salita ng Diyos, maraming tao akala nila, mahirap. Maraming tao akala nila impractical. Pero ang totoo po, pag sumunod ka sa salita ng Diyos, it's the very practical thing. It's the very practical thing. Ano pa po? Labis na pagtutok sa karanasan. Yung pang puro emotions na lang. Yun na lang yung mahalaga. Minsan, mas nakatuon po ang simbahan sa pakiramdam, emosyonal na karanasan, o personal na revelasyon kaysa salita ng Diyos. Like for example, may isang pastor na nagsasabing, may pinakita daw sa kanya ang Diyos na pag ininom natin yung tubig na yan, maliligtas tayo. Nawawala na yung pagtitiwala nila sa salita. Nananaig yung personal na revelation, yung kanilang emosyon. So, sa ganung paraan, pinapalukot nila ang salita ng Diyos. Kapag ang ebanghelyo po ay hinaluan ng tradisyon, ng emosyon, ito po ay nawawalan ng kapangyarihan. At ito po ang gusto ni Satanas. Yung mga tao maniwala sa isang false gospel. Mukhang gospel, pero may dagdag. Maniwala sila na maliligtas sila sa gospel na yon. End of the day, pag tayo ay binawian ng Diyos at humarap tayo sa Kanya, ang tanging makakapagligtas lamang sa atin ay ang tunay na gospel, ang tunay na ebanghelyo ni Kristo. Sa pamamagitan lamang ng pagsisisi ng ating mga kasalanan,
at pananampalataya kay Kristo Jesus. Walang dagdag, walang bawas. Hindi po makakapagligtas ang gawa. Hindi makakapagligtas ang iniisip nyo na pag umattend kayo sa simbahang ito, nang walang paltos every Sunday, maliligtas kayo. Hindi po yun ang mga tayo po ay manindigan. Sola Scriptura, yun po yung sigaw. Sola Scriptura, Scripture. Po, pangatlong punto po na ating titingnan, the damnation of false gospel. Kaparusahan ng mga maling ebanghelyo. Meron pong parusahan sa mga tao na naniniwala, bumabaluktot, matalikod sa tunay na ebanghelyo. Makita po natin yan sa verses 8 to 9. Sabi po dito, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa pinapangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa sa tinanggap na ninyo. Greek word po na titignan natin dyan ay yung salitang curse o sumpa, sumpa. Ang Greek word po na ginamit dyan ay anathema. Anathema. Ibig sabihin po, devoted to destruction. Cursed by God. Sinumpa. Isumpa ng Diyos. At makikita po natin, 2 beses pong inuulit ni Apostol Pablo na kung mayroong ibang anghel o sino mang apostol ang mangaral sa inyong harapan at mamamangaral ng maling ebanghelyo or ibang ebanghelyo maliban sa ebanghelyong ipinangaral namin, siya ay sumpain. Let him be accursed. Anathema. So pinapakita po dito yung seriousness. Pag sa Bible, mayroong inuulit na kaisipan, ibig sabihin nun, napakahalaga po nun. At dapat pagtuunan ng po ng mga Judaizers ay hindi lang ang pagdagdag ng gawa, kundi ang pagdagdag ng otoridad. Ang gusto nila, so inilalagay po nila ang tradisyon at ang interpretasyon ng tao sa tabi ng Diyos. Sabihin, yung mga tradisyon, yung kanilang sariling interpretasyon ng mga Judaizer ay ginagawa nilang level, okay, equal sa otoridad ng Diyos. Hindi po ganoon. Mas mataas po ang salita ng Diyos. Hindi po na mataas ang salita ng Diyos. So sinasabi nilang may kapangyarihan silang magsalita ng banal, ngunit walang basehan sa kasulatan. At pinapakita po ng tugon ni Pablo sa Galatians 1:8-9 ang kanyang paninindigan na tanging sa salita ng Diyos lamang. Scripture alone. Sola Scriptura. Sabi ni Apostol Pablo, wala sinuman ni pari, ni ibang apostol o anghel ang may karapatang baguhin ang ipinahayag ng Diyos sa kanyang salita. Ang salita, hindi po ang tao o tradisyon ang huling otoridad sa katotohanan. So, mapapansin niyo po, may mga relihiyon po na mas matimbang yung salita ng leader kaysa dun sa katotohanan na nakasaad sa Biblia. Sabi pa po niya, kung si Pablo daw mismo ang magtuturo ng ebanghelyo, siya daw dapat ay itakwil. Kung si Pablo man ang magsabi, magdeklara ng ibang ebanghelyo maliban dun sa ebanghelyong ipanangaral nila nung una,
Siya daw dapat. Babalikan po natin yung Reformation story, yung kwento ni Martin Luther, ganyan din po yung nangyari nung time na yun. Laban sa simbahang Katolika, so nilalabanan niya yung maling mga katuruan. Bumabalik siya sa true gospel na nakasaad sa Biblia. Yun yung binabalikan niya. Ganyan din po dapat yung ating yung maging tapang natin. Kagaya po ni Martin Luther noong 1517. Sa harap ng emperador, sa harap ng simbahan, nag-iisa siya, lumalaban. Sabi niya, unless I am convinced by the scripture, my conscience is captive to the word of God. Here I stand. I can do no other, so help me God. Wala siyang magawa. Talagang napukaw ng salita yung kanyang damdamin. Wala siyang magawa. Kaya nga po tayo bilang mga mananampalataya, nandun po dapat yung ating discernment. Yung discernment kung tama ba o mali yung isang katuruan. So sa papaanong paraan? Kumpara natin doon sa salita ng Diyos. Paano niyo po malalaman na peke yung isang pera? Di ba pagkakinumpara nyo doon sa tunay na malalaman kung peke yung isang katuruan. Kumpara po natin sa salita ng Diyos. Puno ng katotohanan. Kung mali ang tinuturo, mali po ang magiging direksyon. Kaya po ang kaligtasan ng tao. So, ang salita po ng Diyos ay parang kompas. Alam niyo po yung kompas? Kung mga naglalakbay, yun po yung may arrow, tumuturo north, okay? So, tutuntunin mo yun kung saan tinuturo. Yun yung magbibigay sa atin ng direksyon. Alam niyo po ba, na kahit na 1 degrees lang, yung pumaling doon, at pag lumayo yung nalakbay, na mali ng 1 degree, ang layo, kuwari, ito pupuntahan mo, ang layo nung mararating mo. Kahit sabihin natin, 1 degree lang yung mali nung compass. Ganun din po. Kahit na sabihin natin naniniwala tayo sa gospel, kung merong na dagdag yan, hindi po yun ang tunay na gospel. Kaya dapat po maging mapanuri tayo sa mga katuruan, sa mga bagay na naririnig natin, sa mga nakikita natin. Kaya manindigan po tayo sa salita ng Diyos kahit hindi po ito popular. Dahil hindi po ito tungkol sa popularidad. Ito po ay tungkol sa katotohanan. Katotohanan kay Kristo at sa kanyang mga salita. Pagka naniwala ka sa Diyos, sa tunay na Diyos, at pinaglaban mo ang salita ng Diyos, pwedeng hindi ka maging popular. For example, sa eskwelahan. Marami sa kanila naniniwala na okay lang ang LGBTQ. Pero dahil ikaw ay Kristiyano at hindi ka naniniwala dito, tinutulog sa mo ito, pwede kang mabudi. Pwede kang hindi maging popular. Pero tandaan natin, hindi ito about sa popularity. Ang Kristiyano ay hindi about sa popularidad. Ito ay tungkol sa katotohanan kay Kristo at sa kanyang salita. Kaya nga bilang konklusyon, mga kapatid, gaya po ng mga taga-Galasya, tayo rin po ay tinatawag ng Diyos sa kanyang biyaya, hindi sa gawa. At gaya po ni Martin Luther, tayo po dapat ay tumayo sa isang batayan ng katotohanan. Ito po ay ang kasulatan lamang o ang Biblia. Sabi po sa Matthew 24:35, lilipas ang langit at lupa, ngunit ang aking mga sinabi ay tiyak na mananatili. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Siya ay
Ganun pa rin nung simula hanggang ngayon, hanggang sa hinaharap. Hindi po magbabago ang katotohanan ng isinaad sa Biblia. Sa gitna po ng mga modernong relihiyon, ang Biblia pa rin po ang ating kompas. Magbibigay direksyon sa atin sa tama. Sa panahon po na lumalaganap ang fake news, sobrang laganap ang fake news, ang katotohanan ay nasa kasulatan. Lagi po tayong bumalik sa kasulatan, sa Biblia. Sa panahon ng takot at pagkalito, si Kristo po at ang kanyang salita ang ating kanlungan. Bumalik po tayo sa kanyang salita, bumalik po tayo kay Kristo. There is no other gospel. The Word of God alone. Sola Scriptura. Tanging sa salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin.